Panginoong Jesus, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan para sa aming lahat. Kami may humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng nasabi, na isip, na gawa. Patawarin po ninyo kami. Salamat din po sa lahat ng pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa lahat ng aspeto sa aming buhay, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng ginagawa ninyo para sa amin sa po. Dalangin ko lamang po na patuloy niyo po kaming pagpalangin sa bawat isa, sa lahat ng aming gawain sa araw-araw. At dinadalangin ko rin po yung proteksyon, yung pag-iingat, palakasan ng aming mga katawan, Lord God. Ikaw lahat, Lord, ang magbibig noon. Kaya tinataas namin sa inyo ang aming mga dalangin. Ganun din sa aming music team, dinadalangin ko po na pagbabayan ninyo, pati po si Pastora, pagbabayan ng inyong Holy Spirit. Samahan sa aming mga gawain, Panginoon, dahil kayo, Lord, at taas namin dito. Ganun din sa iba't ibang bansa, Panginoon, dinadalangin namin, anumang pong kalamidad, Lord God, tinataas namin sa inyo, upang maging maayos, Panginoon, ang sitwasyon, Lord God. Proteksyon at pag-iingat sa bawat isa, sa bawat pamilya, upang malayo sa kapahamakan, Panginoong Jesus. Ganun din, Lord, kami po ay nagsusumamo sa inyo, nagpapakumbaba sa lahat ng aming mga dalangin. Itinataas ito, at naway dalangin ko ang inyong kalooban ng siyang manguna, Lord God, sa amin, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, binabalik lamang po namin sa inyo ang pagpuri at pasasalamat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. And makibati po yung mga katabi natin. Happy New Year! Sino po dito ang naniniwala na ito ang panahon ng rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang biyaya, pumalakpak po? Ayan. Sana po ba lahat magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen!
halika po, sinta mi ng buhangin, ikay pagpapalain ng Diyos sa atin. Sinta mi ng halika po, sinta mi ng buhangin, ikay pagpapalain ng Diyos sa atin. Halika po, sinta mi ng buhangin, ikay pagpapalain ng Diyos sa atin. Sinta mi ng halika po, sinta mi ng buhangin, ikay pagpapalain ng Diyos sa atin. Malagasang pagpapala, malagasang pagpapala, malagasang pagpapala, malagasang pagpapala, malagasang pagpapala, malagasang pagpapala, malagasang pagpapala,
Change is coming by your spirit. It's a new season of revealing. Your word is true and you never fail. Your presence will lead us. This is the day of new beginnings. The old is passing. Change is coming by your spirit.
ating pong Word of God at bibigay ko ni Pastor Sia. Pwede po yung inyong mga cellphone, paokpo, at yung notebook at ballpen, palabas na rin po para sa notes. Yung mga bata po, pwede na rin po umakit sa taas. Ngayon po kung ready na po tayo, tatawagin ko na po si Pastor Sia para po sa ating Word of God. Palakpak po tayo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Lagi namin sinasabi, the church is the safest place in the world. Amen. Ang church ang pinaka-safe or pinaka-ligtas na lugar sa buong mundo. Amen. We're gathered here together to praise and worship God. Uli, Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year! Yan. Nakita natin, last time, pinag-usapan natin ang the book of Micah, kung ano ang sinabi ng Panginoon sa atin. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa atin. May mga panahon sa buhay natin na nalulubog tayo dahil sa mga problema. Meron mga sandali na yung iba, meron mga New Year's resolution. Pero pagkaraan ng ilang buwan, wala na ulit yun. Bumabalik ulit sa dati. No? Hirap nakakabuo ng buong taon na ginagampanan ngayon. Pero may panibagong pinapakita sa atin ng Panginoon sa kapanahon na ito. Pero bago tayo magsimula, isabi sa katabi mo, I am blessed. I am blessed. Because you are here. Because you are here. Bless tayo dahil nandito ang bawat isa. Masaya tayo kung sama-sama. Di ba pagka ikaw lang mag-isa malungkot, wala kang kausap, wala kang kasama, malungkot ka. Pero pag sama-sama na nagpupuri sa Panginoon, andyan ang presence ng Panginoon. Nasa ating kalangitan, sinasamahan tayo. Pero pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa vision. For the year 2025, ano ang plano ng Panginoon para sa atin? Let us look at Habakkuk sa Old Testament after Micah, Habakkuk chapter 2, verse 1 to 4. Kasi last week yung Micah, tingnan natin ang book ng Habakkuk. Pagkatapos sa Micah, Nahum, pagkatapos sa Habakkuk na. Sa Old Testament. Ito po, let us stand and read the book. Habakkuk chapter 2, verses 1 to 4. Basahin ko po. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what shall I answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision, and make it plain upon tablets, and he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by faith. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful time that we're together to with you, worshiping and praising God. Bless your message, Father. Open our hearts to know
what you wanted us to know about the vision. Bless each and every one of us, even those that are in Facebook Live. Kung anong pagpapala meron kami, ganong pagpapala rin po makarating sa kanila. Mangusap ka sa amin sa kapanahon ng ito, Panginoon, ng bagong pagbubukas ng taon. Gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. Maraming salamat po sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangyariang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya magsabi na, Amen! Dahil na po tayo makaupo. Hallelujah. Sabi po natin, ang vision na ipinapakita ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Hallelujah. Sabi po dito, behold, sa chapter 4, sinabi po dito, the just shall live by faith. Hallelujah. The importance of the vision. Ang gaano ka-importante ang pangitain. Tayo nangangarap, minsan sa buhay natin, nangangarap tayo ng kapanahunan. Nangangarap tayo ng panibagong buhay, panibagong hanap buhay, panibagong pakikipagkaibigan, panibagong pakikisama. Naghahanap tayo ng maganda sa buhay natin. Naghahanap tayo na yumaman, naghahanap tayo ng maraming bagay. Yan ang mga pangitain na kung minsan nais ng tao na makapunta sa Kanya. Kaya napaka-importante po ng pangitain. It is the potent, the most potent, or the force, or lakas para ang isang tao ay lead siya. Isang bagay ito na nagbibigay kalakasan sa iyo, na may tinitingala ka, na may pangarap ka, upang ikaw ay lalong sumigla kapag naiisip mo yun. Ako, etong pangarap ko. Eto, sana maraming ko yun. Pag nakatapos ako ng pag-aaral, ito yung gusto ko. Magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, magkaroon ng gano'n, at marami pang iba. Ito yung nagtutulak sa iyo. Sabi nga sa Proverbs 29:18, without vision, the people perish. Kung wala kang pangitain sa buhay mo, you will perish, sabi sa Bible. No? Pero sa kapanahon ngayon ng bagong taon, kailangan meron tayong panibagong pangitain. Sinabi, dinescribe ng Book of Habakkuk. Dinescribe niya na write it in record or write it. Sabi nga ito, isulat mo ito. Isulat mo ito, i-record mo ito. Bakit? Para matandaan mo kung ano ang pinapangarap mo na sinulat mo ngayon. Ito ang magiging reference mo na habang dumadaan ang kapanahunan, meron pang stage na pinagdadaan para parating mo yan. Sabi, hindi ito permanente, hindi ito agad-agad. Ang dream, kaya nga dream, pangarap ko sana. Hindi yan agad-agad. May step by step para parating mo ito. Halimbawa, pag-aaral ka ngayon. At gusto mo, pag nakatapos ka, kung gagawin mo, o kung meron kang ginagawa ngayon, gusto mo magkaroon ng resulta, meron outcome yung ginagawa mo ngayon. Kailan mangyayari yan? Hindi yan nagmamadali. Meron time frame ang bawat vision ng tao. Meron dadaan ka sa stage. Stage 1 o parang hagdanan. Nasa first step ka, ito gagawin ko. Halimbawa, estudyante ka ngayon. Magsusumi ka pa kung matuto sa pag-aaral mo dahil may ambition ako. Ambition ang tawag dyan. Kasi, pag yun ang gusto mo, ambition ang tawag dyan. Pag gusto mo parating yung isang bagay na gusto mo lang, ambition yan. Vision is different. Vision comes from God alone. Hindi yan yung pangitay mo para sa sarili mo. Habang tumatagal, you will see and you will feel the heartbeat of God kung ano ang para sa iyo. Hindi yan agad-agad. Sinabi ng Habakkuk, it will take time. Pagtatagal yan, pero sigurado darating, kaya hintayin mo. Sabi nga, there's a time for everyone, to each and everyone. The sun shineth to each and everyone.
Dumarating ang araw, sumisikat sa bawat, sa mahirap, sa mayaman, sa makasalanan, sa mabuti. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, umuulan din sa lahat ng lugar. Para ipakita ng Diyos, hindi siya namimili. Mahal niya ang lahat ng tao. Pero hanggang ngayon, naghihintay siya ng pagpunta ng tao sa Kanya. Ganon din sa iyong pangarap. Nangangarap ka, hindi yung pang sarili mo. Ang mission na sinasabi ng Panginoon dito ay pangarap na hindi agad-agad ngayon. Halimbawa, bagong taon ngayon, nagawa ka ng iyong pangako. No? Pero, ang vision na sinasabi natin ay nanggaling sa Panginoon. It is the heartbeat of God. Kasi, kung pang sariling vision ang nakikita mo para sa sarili mo, ang tawag dyan ay ambition. Ambition ko yun. Kaya, kung minsan nananalangin ka sa Panginoon, Lord, gusto ko po, ganito. Magkaroon ako ng magandang trabaho, magkaroon ako ng magandang hanap buhay, magkaroon ako ng magandang pamilya. Panalangin ba yun? Ambition ko yun. You are not looking for the vision that has come from God. Pero ngayon, alam na natin. Importante kasi malaman natin yung vision. Kailan darating yan? Ask God. Sa pananalangin mo, nagkakaroon tayo ng fasting and prayer. Ganun na lang. Pagkatapos ng fasting and prayer, balik tayo sa dati natin ginagawa. Ngayon, bagong taon. Kaya tayo ay nag-aaral ngayon ng pangitain na gusto ng Panginoon na mapa sa atin. Gusto ng Panginoon, manalangin ka, hingin mo sa Kanya yung kalooban niya. Sabi doon sa kalooban mong masunod, hindi yung sa amin. Thy kingdom come, thy will be done in earth. Di ba, dinadasal natin yun? Pero naiisip mo ba yun? Yung will na daw ang masunod dito sa lupa para nasa langit. Pag hinihin natin ang kalooban ng Diyos, ibibigay niya yan. Kanino? Sa taong nagdanais na marundog ang kanyang pagnanasa na mapa sa kanya yung kalooban ng Panginoon. Ipakita sa kanya ng Diyos. Black and white na ipakita sa iyo. Matagal yan. Sabi, it will not tarry, pero siguradong darating ito. Pag ito ang pinangarap mo, hanggang sa dumating ang pagkakataon na ipakita ng Panginoon yung pangarap niya para sa iyo. Matagal ito. Hindi ito nagmamadali. Kaya meron kang dadaanan na hagdanan, kunti-kunti, na darating ka doon sa mission na mararating mo. Step by step yan. Alam ba, nag-aaral ka ngayon, sabi ko, magsusumikap na mag-aaral ngayon. Pag-iigihin mo pag-aaral mo. Yun ang first step. Gusto ko po makatapos mo ang pag-aaral mo. Tapos, pakita mo sa akin yung kalooban. Ito po ang daan na, sabi, parang tayo huwag ma-sidetrack. Kasi, ito ngayon yung kalooban ng Panginoon, ginagawa ko, pero sabi na kaibigan ko, sumama ko doon. Para huwag kang ma-sidetrack. Kaya yung pinare-record, sabi ka nung, isulat mo. Sabi kay Habakuk, isulat mo ang dream na yan. Isulat mo yung pangarap na yan. Para siyang nakababasa ay itong takbuhin mo. Ito ang guide mo. Hindi ito ka magtatatakbo. Do not be sidetracked. Kung tayo umalis doon sa pangarap na yon at makikita mo ang pangarap ng Panginoon, the dream, the heartbeat of God for you. Ano ang nais niyang ipakita sa iyo? Ngayon, nakatapos ka na ng pag-aaral, sabi mo, Panginoon, bigyan ko ako na magkakataon na magamit mo o makapaglingkod sa iyo. Dahan-dahan yan, higit bigla. Ipapakita ng Panginoon nagsabi. Ano ba yung vision? Sabi natin, ang vision na sinasabi, ito yung nagpapalakas ng loob mo. Na tuwing maalala mo yung pangarap mo, hindi ka aalis doon. Ito yung nagbibigay ng motive or force or energy na lalo kang ganahan na gagawin ko ito. Ito yung pangarap ko. Kailangan matupad ko yung pangarap ko na marating ko yun. Marating ko yung lugar na yun. Marating ko yung pangarap ko na yun. Don't give up. Kung tayo sumuko.
So, kung hindi ka susuko, sabi ganun, basta, hintayin mo yan, darating yan sa buhay mo. It will not tarry. It will surely come. Bakit? Pinapangarap ko yan. Nais kong magpaganit sa Panginoon. Pero kung ang vision ko, gusto ko ito para maganda ang trabaho ko. May malaki akong income, makakabili ako ng ganito. Sabi natin, ambition kuya. Yan ang tinatawag na ambition. Mangarap mo yan para sa'yo. Pero hindi ko hinihintay yung heartbeat ng God. Darating yan sa'yo. Darating yan sa bawat isa sa atin. Pero in the meantime, habang naghihintay ka, mag-focus ka sa Panginoon. Lord, ano kong pinapagawa ko sa akin? Mag-share ka kahit isang tao lang. Dali ko sa Panginoon. Ayoko. Masuplada yung mga namin. At saka mas matatalino sila sa akin eh. Oh. Ano yun? Ayaw ko. Ayaw ko pumunta sa first stage. Hagdanan kasi yan, aangkatin mo unti-unti. Nasa first base ka pa lang, i-give up ka na. Diba? Maraming merong mga New Year's resolution, gumagawa sila nito, pero pagkaraan ng isa, 2 buwan, back to normal. Bumabalik sa dati. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo pinag-aaralan natin, alam mo ba, napaka-importante nito. Ito yung pangarap mo, idugtong mo ang pangarap ng Panginoon sa pangarap mo. Isama mo ang Panginoon sa pangarap mo. Hindi yung nag-iisa ka lang na lumalakad na landas na yan. Hindi. Dapat kasama mo. Kasama mo si God. Sabi ko, I will never leave you. Pero ikaw ang nangiiwan. I will never leave you nor forsake you. Pero sino nangiiwan? Madali tayo bumigay, madali tayo magsawa, madali tayo huminto. Kasi nakikita natin ang mundo. Ang mundo, ang saya-saya. Ang dami mga bago sa mundo. Ang dami nakakalibang na yun sa mundo. Pumunta ka lang sa cellphone mo, idagdag yung kamay ko. Ang dami yung makikita na hindi mo nakikita noon pa. O, ano nakakaabala sa'yo para hindi ka makapagpatuloy sa vision mo? Maraming way. Tumingin ka lang sa mundo ngayon. Marami kang makikita na makakahadlang para hindi mo marating ang pinapangarap mo. Ang pangarap mo na marating yun sa takdang panahon, darating yun sa'yo. Darating yun sa'yo, basta huwag kang ma-sidetrack. Ano nakaka-sidetrack? Iba't iba na nandito dito sa mundo. Uy, ganito gawin natin. Ganito. Sige, sama ako. Sandali lang tayo, ha? Hanggang maghapon na, kasama ka. Tayo lang po makakapigil. Kaya pinag-uusapan natin ang pangarap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Gawin natin ito habang may panahon pa, habang tayo humihinga pa, habang tayo may kalakasan pa. Darating ang panahon na hindi mo alam kung kailan, mangarap ka na ngayon. Samahan ka ng Panginoon sa pangarap na yan. Hallelujah. Hallelujah. Kung nabigo ka, nung nakarang 2024, kung nabigo ka, mas magalang ka. Bakit? Nabigo ka, eto ngayon ang magiging way ko na hindi mo na uulitin ng nakaralipas na yan. Lahat ng luma, itapon mo na. The Lord has given you the new beginning, yung kinanta ninyo. Now is the new beginning that the Lord is giving us. Are you there? Amen. Bagong binibigay ng Panginoon ko ngayon. Sabi nga sa Isaiah, remember you not the former things, neither the things of the old. Behold, I am going to give you a new thing. Shall you not know it? Hindi mo ba alam yon? Bibigyan kita ng bago, alisin mo na lahat yung luma, itapon mo na lahat yung luma. Ito na ngayon ang bagong binibigay ng Panginoon. I will give you a new thing. Shall you not know it? Sabi niya, I have loved you with loving kindness. Therefore, with loving kindness have I drawn you. Sabi ng Bible, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Amen.
pag nag-draw ka at lumapit ka sa Panginoon, lalapit din siya sa'yo. Amen. Sabi niya pa, delight thyself also in the Lord. Magalang ka sa Panginoon. And He shall give you the desire of your heart. Sinabi yan sa Bible. Amen. He will give you the desire of your heart. Yan ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kasama yung pangarap niya para sa iyo. Bakit? Maraming pinangako ang Panginoon sa iyo. Maraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Pero, hindi natin naiisip ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit? Meron tayong sarili na gusto natin ito ilagay natin sa isip natin. Because you are blessed, don't ever give up. Huwag tayong magpadala sa simbolo ng damdamin mo na ayoko na, titigil na ako. No? Di ba matapang ka? Wala pa nung matapang dito. Yes. Matapang ka? Yes. Matapang pala tayo. Huwag tayong bumigay, huwag tayong mag-give up. Follow the dream that the Lord has given you. Yes. Amen. Pangarap ng Panginoon sa buhay mo. And He shall give you the desire of your heart. Amen. Ibibigay ng Panginoon yan sa iyo. Nandyan yan lang sa buong ng Isaiah. Unti-unting mararating mo yan. Bakit? Sinasamahan ka ng Panginoon para magkaroon ng katotohanan sa buhay mo. Ang pangarap niya. It is now the heartbeat of God. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang binibigay ng Panginoon sa puso mo. Kung ikaw ay nakikinig sa Kanya, be sensitive now this time. Maging sensitive tayo sa pakikiramdam sa Holy Spirit kung may sinasabi sa atin, kung may nakita tayong binabasa natin at na nagrema sa iyo yung binabasa mo, think it over. Isipin mo, ano yung binasa ko? Ba't ganito ang sinasabi? Isipin mo yun. May sinasabi ang Panginoon sa iyo. Kaya lang, dahil sa busy sa cellphone, busy sa ibang gadget, nagkakaroon ng hindrance ang pakikipag-usap ng Panginoon sa iyo. Sabi ng God, draw nigh to Him. Lumapit ka sa Panginoon and He will draw nigh to you. Magalang ka sa Panginoon. Delight thyself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Amen. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kapanahonan nito ng buhay natin. Hindi tayo gusto ng Panginoon na nanatili, na walang pangarap, na nandun na tayo sa first stage ng hagdanan, wala na yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sabi, ang dream or vision na binibigay ng Panginoon, hindi ito sandali lang. Dahan ka ng dahan doon sa lugar na gusto ng Panginoon na marating mo para sa Kanya. Because if God is with us, who can be against us? Meron ba? Meron ba haharap doon sa pangarap mo na binigay ng Panginoon sa'yo? Wala. Wala. Pero, may nanghaharap. Pero dahil covered ka, labi mo lagi, Lord, you have covered me with the precious blood that was shed in Calvary. Kaya ko lang. Kaya kong marating ang pangarap ko para sa akin. Kaya ko, Lord. Amen. Unang-una, bakit natin pinag-uusapan ito? Ano ang context nito? Habakkuk chapter 1. Kung merong Tagalog, mas maganda yung Tagalog. Para naiinawaan ng lahat. Ito po ang context kung bakit binigay ng Panginoon ng vision na yan kay Habakkuk. The burden which the prophet Habakkuk saw. Ito yung nakita niya. Oh Lord, how long shall I cry? Hanggang kailan ako iiyak? And you will not hear. Hindi mo mapakinggan ang pag-iyak ko. Even cry out to you, violence, and you will not save. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? Bakit mo pinapakita sa amin ang lahat ng mga problema ito? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore, the law is powerless, and justice never goes forth.
For the wicked surround the righteous, therefore perverse judgment proceeds. Look among the nation and watch. Be utterly astounded, for I will work a work in your days which you would not believe, though it were told you. For indeed I am raising up the Chaldeans, a bitter and hasty nation which marches through the breadth of the earth, to possess dwelling places that are not theirs. And they are terrible and dreadful, their judgment and their dignity proceeded from themselves. Ito po, ang pinanggalingan na itong binabasa natin. Ang context nito, yung pamamahala ng Babylonia na sinakop na kinabasa natin yan, na pag-aralan natin, 11 nation, pinag-aralan natin before the series of Isaiah, nakarating tayo na ang Babylonia ang namamayagpag ng kapangyarihan. Gusto niya, pati ang Judah during that time, ay inaalipin ang lahat ng tao. Walang naghaharing batas dahil yung batas sila ang batas. Ang mga tao na kinarurusahan, kinatutuwa nila ang kahirapan ng tao, kinatutuwa nila na magkasakit ang mga tao, kinatutuwa nila ang walang makain ng mga tao. Lahat ng batas ay sila ang humahawak. Kaya umiiyak si Habakuk. Si Habakuk is a prophet, minor prophet, contemporary nila Jeremiah, nila Nahum at ng iba pang minor prophet. Ang prophet during that time ay tumatayo sa tower. At doon, kukuha siya ng mensahe mula sa Panginoon. Dito mangungusap ang Panginoon sa kanya upang ang propetang ito ibalita sa Panginoon kung ano ang nangyayari sa bansa at kung ano ang mensahe ng Panginoon sa mga tao. Si Habakuk ay nandoon. Nagtagal ko siya sa Panginoon, Lord, bakit pinapayagan mong aliminin ng mga Babylonia ang bayan mo? Bakit sila naghaharing uri at walang magawa ang mga anak mo? Bakit pinababayaan mo ang batas sila lang ang humahawak? Wala nakapangyayari. Ang mayaman, panalo, ang mahirap, talo. Yun ang hinanakit ni Habakuk. Hindi kumikibo ang Panginoon. Hindi kumikibo ang Panginoon. Kaya dumating ang chapter 2, ito yung sinabi niya. Sa chapter 2, yung sinabi niya, binasa natin kanina, chapter 2, 1-4, yun ang sinabi ng Panginoon. O, sumulat ka, i-record mo ito ngayon. I-record mo ang sinasabi kong ito. Ito ang mangyayari sa darating na kapanahunan. Isulat mo ito para mabasa ng sino mang babasa nito at makikita niya ang kapangyarihan kung sino ang Diyos. Kaya tayo pumunta sa chapter 2. Pinag-uusapan natin yung mission. Kaya, pangarap ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sinasabi sa Joel 3:10, let the weak say, I am strong. Mahirap ka ba? Mahina ka ba? No, you are strong in the sight of God. Kaya mong gawin ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Kung makikinig ka, kung susundin mo, everything will turn out right to you. Because you are following God. Yun ang pinapakita mo dito. Kaya pinapakita niya, mangarap ka. Ito yung pangarap na sinasabi ng Panginoon sa iyo. Para hindi ka masidetrack, go straight. Pag inumpisahan mo ito, tapusin mo. Inumpisahan mo, step by step, unti-unti kahit mahirap. Kahit mahirap ito. Gawin mo. Dahil ito ay sa ikakabuti mo. Yan ang context. Nakita ni Isaiah ay ni Habakuk ang kahirapan ng bansang mahal ng Diyos. Bakit kayo papayag? Di ba mahal mo ang Israel? Di ba mahal mo ang Judah? Di ba mahal mo kami? Bakit pinababayaan mo maghali ang mga Babylonia, patayin kami? At ang mga tao parang isda na hinuhuli ng lambat. At makikita nila ang kahubaran ng mga tao ito at tuwang-tuwa sila. Bakit pinapabayaan mo yun, Panginoon? Sumagot ang Panginoon sa chapter 2. Yung binasa natin kanina. So, the just shall live by faith. Let the weak say, I am strong. Strong ka dahil mahal ka ng Panginoon. Hallelujah.
You know that? Hallelujah. Have faith in the Lord who created you. He knows everything about you. Ang buong katawan mo, alam na ng Panginoon. Alam niya rin ang pangangailangan mo. Everything about you. He loves you so much. He made you His masterpiece. Yung masterpiece niya, yung ginawa niya ng buong pagmamahal, hindi niya sinabi magkaroon ng tao. No! He stretched forth His hand to form you, to bless you, to love you, to give you what you need in this world. Pero, nasasayang ka, anak. Lumiliko ka. Ito yung sinasabi ng Panginoon, tuwirin mo ang lugar na ito. Ito yung sinasabi niya sa atin sa kapanahon na ito. You are the masterpiece of God. Hallelujah. Hallelujah. You are not common. Sinabi ko na po yun. You are uncommon. Why? Because you are fearfully and wonderfully made by God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang ginawa ka ng Panginoon. Sino ngayon ang makahadlang kung ikaw ang paborito ng Panginoon? Sino makakahadlang para hindi makarating sa'yo yung gusto ng Panginoon na pagpalain ng buhay mo? Nobody. Nobody. Ang kaaway, gustong-gustong lapitan ka. But when you say, Lord, di ba cover mo ako ng precious blood mo? Dito takot na takot si Buntot. Kilala ko si Buntot? Diyan takot na takot ang kaaway sa precious blood na nabubuo sa Buntot ng Kalbaryo. Kaya pag dadating ang panggugulo sa iyo doon, cover me with your precious blood. Alam kong mahal mo ako, Panginoon. Muberan mo ako palagi, wherever I go, muberan mo ako ng iyong banal na dugo upang walang makalapit sa akin. Ang gusto mo, ikaw lang po. Ayoko masahit track, Lord. Ayoko po. Ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa iyo. You are not common. Again, I repeat, you are uncommon. Hindi ordinaryo. You are not just an ordinary person in this world because you are uncommon. Hallelujah. You are a special child of God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, God has a dream for you. May pangarap ang Diyos para sa iyo na hindi ka mahirapan, hindi ka maalipin, hindi ka mapatay, hindi ka, lahat ng mga bagay gusto ng Panginoon na save ka, ligtas ka. When you are saved, of course, you are not exempted from sickness, from trouble, dahil nandito ka pa sa mundo. In this world, you shall have what? Tribulation. But the Lord said, be of good cheer, anak. I have overcome already all these things in this world. Na-overcome ko na yan, tapos na lahat yan sa akin. Kaya, mahal kita. When you feel that, di ba na-energize ka? Pag-wala ko yung Panginoon talaga. Talaga, kaya ko lahat dahil kasama ako ng Panginoon. Tutulungan niya ako. Whatever it is, God is with me. As He promises, He will never leave me nor forsake me. I am special. Special ka ba? Amen. Amen. As special tayo. Hallelujah. You are blessed by God and you will never give up. Isama si Lord sa mga dream mo. Isama mo siya sa mga pangarap mo. You're in the right track. Wait as you pray to God. Listen. Sabi ko, maging sensitive ang iyong puso na pakinggan mo kung ano yung binasa mo, kung nag-dream ay yung word of God. Ulitin mo na ulitin, Lord. Ano po yung pinaparamdam mo sa akin sa verse na ito? Ano po yung gusto mong maunawaan ko sa binasa ko ngayon na ito? Ituro mo po sa akin ito. Wait as you pray. Hallelujah. You have to listen to His voice. He will lead the way. Hallelujah. He will lead the way. Siya ang magtuturo sa iyo. Para sa iyo yan. Kaya, nandyan yan. Ano sinabi sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart
And lean not unto thy own understanding. Huwag yung nasa utak mo ang laging gagawin mo. Sabi, magtiwala ka sa Panginoon. Lean not, huwag kang magtiwala sa sarili mong kaisipan. In all thy ways, acknowledge God, and He will direct your path. Siya ang magtutuwid na landasin na dadaanan mo. Pero ano kung isang trust? Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka hindi dyan sa utak mo, hindi dyan sa katalinuhan mo. But trust in the Lord. It was what the Bible says to us. Trust in the Lord with all your heart. Hindi yung nagtang-trust ka ko, ilang mo kasi hindi. Sa kaibigan ko, kasi sabi ng kaibigan ko, ano daw eh, ganito daw eh. Ba't yun ang paniniwalaan mo? Ano ba sinasabi ni God sa'yo? Sabi niya, magtiwala ka lang sa Kanya. Pag nagtiwala ka, i-direct ka yung landas na tinatahak mo. Huwag kang maside track. Ano nakakapag-hinder? Kung pang hindi makarating ang pagpapala sa buhay mo. Yung ambition mo. Kasi doon, gusto ko makapasa ko, gusto ko magkaroon ng magandang trabaho, gusto ko magkaroon ng malaking sweldo. Puro sa'yo. Kaya sa siya, si Lord ang pangunahin natin sa buhay na ito. Whatever it is, si Lord ang nakakalam ng pinakamabuti para sa iyo. Ikaw, akala mo lang dahil pumapasok sa kaisipan mo, akala mo lang yun. Pero si God ang namamahala sa iyo. Patuloy ka lang. Lagi mo lang siya tawagin. Pangalawan mo yung I will never leave you nor forsake you. Kailan yun? Sasamahan mo ba ako Lord sa SM? Sasamahan mo ba ako? Gusto ko manood ng sine? Sasamahan mo ba ako? Gusto ko kumain doon sa ganito, sa ganyan? Sasamahan mo po ako? Tanungin mo yung sarili ko. Sino ba ang naghahari sa buhay ng bawat isa sa atin? Sabi ni God, gusto niya, kaparti siya sa buhay natin. Pag kaparti siya ng buhay mo, everything will turn out right in your life. Ang bigay maganda at mabuti. Sa plan mo, etong trabaho binigay. Lord, binigay mo sa trabaho. So, ba't ang hirap? Ba't ganito? Ba't ganyan? Bakit meron mga madaling trabaho? Maski nga yung vision na binibigay ni God eh. Sabi niya, meron tayong pray ito. Hindi ito madali. Pagtatagalin ko ng matagal na panahon hanggang sa parating mo yung pinapangarap ko. Hindi ang ganyan kadali. Magtsatsaga ka sa pangarap mo. Iluhod mo lagi sa Panginoon. Lord, nasa first step na po ako ng hagdanan na ginawa ko para nasa step 1 na po ako. Pagkatapos kung makapag-aral, pupunta na ako sa step 2. Tulungan po rin ako. Hindi ko kaya kung wala ka dyan. Tulungan mo ako. Pumunta ka ba? Nagpapasi ka ba? Nagpipray ka ba? Nagpupunta ka ba sa secluded place para manalangin? Upang maramdaman mo ang presensya ng Panginoon? Subukan niyo pong gawin yun. Subukan niyo gawin ang mga bagay na yan. Na gusto pa ng Panginoon na matakusang. Gusto ng Panginoon na mayakap ka. But, you're alone. Umalayo ka. Bakit? May ibang pangarap na natin dyan sa isip mo. Pangarap ko, ganito. Gusto ko malaking sweldo. Gusto ko malaking bahay. Gusto ko malaking lahat. Gusto ko malaking bahay. Ang laki na lilinisin mo. Kaya yung iba nagpapatayo ng malaking bahay, tapos lalagyan nila ng malaking gate. Bakit? Takot sila. Takot silang pasukin ng mga magnanakaw, masasamang loob, dahil ang laki-laki ng bahay, at taas-taas ng gate. Yung iba gumagamit ng ladder. Alam mo yung ladder na ganyan lang, pero aabot ang papunta doon sa taas. Nakakapasok kami ng kaaway. Pagpayaman ka, tahimik ba yung kulooban mo kung gano'n ang iniisip mo? Kumakain sila ng maraming masasarap na pagkain. Sa pagkainan nila, Christmas mula dito hanggang doon.
Ang dami-dami nilang handa. Pero hindi na sila makakain. Bakit? May sakit na. Wala nang panlasa. Meron ganun. Meron mga taong ganun. Anong silbi ng masasarap na pagkain na nilalagay mo dyan? Titignan mo na lang. Dahil hindi ka na pwede kumain. Wala na. Naging blanco na yung dila mo. Dahil nakain mo ng lahat, parang paralyzed na siya. Hindi na gusto ng Panginoon sa'yo. Sa simpleng kapamaraanan, gusto ng Panginoon ang simpleng pagtawag mo sa Kanya, simpleng pamamaraan ng buhay, simpleng pakikipagkapwa-tao na meron kasamang puso, humility, love, compassion nasa sayo. Itong mga ingredients na hinahanap natin sa mission na binibigay ng Panginoon. Pagtiyagain natin ang lahat ng ito. Pagtyagaan natin ang lahat ng mga ito sapagkat yan ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin sa kapanahon na ito. Hallelujah! Kaya nandiyan ang Panginoon, trust in the Lord. Pagkatiwalaan mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, huwag kang magtiwala sa kayamanan mo dahil nakukuha siya, nasusunog yan, nawawala yan. Kahit na sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala yan sa iyo. Amen. Lagi mo lang siyang hanapin is always there. Wherever you are, Lord, sumahan mo. Natatawag mo siya wherever you are. Hindi yung, kailan pala punta mo na ako sa church dahil tatawagin ko si God. Where is God? Andyan siya sa puso mo kasi hindi mo alam. Kaya sinabi I will never leave you, siya na ang namamahay sa puso mo. Pero hindi mo siya kinakausap, hindi mo siya ina-appreciate. Basta na lang parang wala. Hindi ganun. Ito ang vision, ang gusto ng Panginoon na para sa iyo. Na siya ang namumuna sa buhay mo. Siya lang, walang iba. Because I am a zeros God, sabi ng Panginoon. Walang pwedeng bumuha ng parte niya sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Kapag pinatiwala mo ang lahat sa Kanya, He shall direct your path. Siya ang magbibigay ng tamang landasin sa tinatahak mo. He will have an everlasting covenant. You will have an everlasting covenant with the Lord. Amen. Everlasting. Walang hanggan. Bakit? Oo, sinabi yan ng Panginoon. Isaiah chapter 55 verse 3. An everlasting covenant. He will direct thy path. Isaiah 60, 19. The Son, the Lord shall be an everlasting light, and thy gods thy glory. Isaiah 31 verse 3. Here, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. And the Lord said, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Delight thyself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kailan yun? Pag nag-delight ka, pag nagalang ka sa ginagawa ng Panginoon sa iyo. Sa kagalangan ng Panginoon, ibibigay niya yung pinipili mo na dapat sa iyo. Amen. Hallelujah. Are you there? Amen. Diba? Dapat pagpapala ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. So, do not be contented with what you are now. Huwag tayo maging kontento sa buhay natin ngayon. Sabi natin, bagong taon, bigay natin kay God. Simulan natin ang para sa Kanya at magwawakas tayo ng para sa Kanya. Hallelujah. Do not be contented with where you are. Mangarap ka pa rin. Kahit na nabigo ka na ng ilang beses, there's no harm in trying to be. Ulitin natin. Ulitin mo yung magkaroon ka ng pangarap. Magkaroon ka ng pangarap na kasama mo si God. Hindi yung ikaw lang ang bahala, ang vision mo na naman yan. Isama mo ang Panginoon sa pangarap mo. Lord, pangarap ako. Alam niyo sa Wednesday group, may mga pangarap kami. May pangarap ako, si Brother Richard, darating ang kapanahonan, he will be a minister. At nangyari ito sa Presinto 2.
After Christmas, hindi ako sumama. Siya nag-take over. He used his testimony. Well, of course, minomold natin siya unti-unti by studying the Word of God. But now, nung mag-pray siya, ipatutuon niya yung buhay niya, ang daming nagpa-pray. Why? They saw something in preacher. Dumaan yan sa hagdanan. Dumaan yan sa hagdanan na mabigat. Dumaan sa pagsubok na mabigat. Dumaan sa mga hindi magagandang bagay. But now, God is raising this up. Dahil nakita ng Panginoon ang potensyal na meron siya. Ginamit na siya ng Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. May pangarap ka, ituloy mo lang. Ituloy mo ang pangarap na ito dahil may gagawin pa rin ang Diyos sa buhay mo. Sister Lisa, sa Wednesday group din, nagkaroon ng mga Bible study, although nagbabakil-bakil, hindi pa rin siya nag-give up. Amen. Hindi siya nag-give up kahit na ilang Bible study na nag-umpisa, na-reject, umuwi sa probinsya, pero God still has something better for her. Amen. Hallelujah. Kaya, dapat nagpapatulong tayo. Gusto niyo sumama sa Wednesday po? Maganda po doon, meron kami kwentuhan, tawanan, kainan, but the Word of God is there. Wednesday group po kami. Kaya, ang Panginoon ay nasa aming kalagitnaan. You know, when I was studying during that time, siguro high school, during my time, high school pa ako, ang mga kaklase, pero mga tinatawag na Islam po, alam niyo yun? Meron kayo nun? Ilalagay ko doon yung pangalan mo, favorite flower, favorite food, favorite ano yung order, ano yung pangarap mo sa buhay mo. Nakita ko po yung Islam po ko. Ang tagal-tagal na nun. Gusto ko nga dalhin dito eh. Ano yung pangarap mo? Ang nilagay ko po doon, alam niyo kung ano. To be one among the few. Hindi ko po ano yun. Maging isa ako sa kukunti. To be one among the few. Ginawa ko ng Panginoon yun. I'm standing here before you now. Pangarap niya na matagalugahan. Maging isa sa kukunti. Hindi ko alam kung ano yung kukunti na yun. Pero pinapakita ng Panginoon kayo. Ano yung kukunti? Kaya sa buhay natin, huwag tayong makontento kung ano meron tayo ngayon. Mangarap pa rin tayo. Step by step. Nag-working student po ako after ng high school. Nag-aaral ako na 2-year course muna. And then nagtrabaho as a secretary and bookkeeper. Pagkatapos po, unti-unti nag-aaral ako during the night. Natapos po ang pag-aaral na ito. Nakita ako sa church na katulad nito, through Dr. Santos. Nagtrabaho sa kanila as a secretary bookkeeper also. Dumaan ang maraming panahon. Pagkatapos na nagtatrabaho kay Dr. Santos, sabi ko, Dok, I want to learn therapeutic massage. Gagawin ko sa Los Baños, UP, sa Los Baños. Dinayan ako ito. Every Saturday, pumupunta ako doon. Alas 6 pa lang, umaalis po ako ng bahay namin to study therapeutic massage at UP Los Baños. Meron po ako diploma, natapos ko yun, pati maraming mga bagay na makatulong sa kapwa. At nakakatulong po ako through therapeutic massage. Tinuloy-tuloy ko po ang lahat ng ito. I have a license from DOH 648 ang number ko po. Pero, all those things are past. Tapos kayo sa buhay ko, eto na po, dinidiretso na ang paglilingkod na binigay ng Panginoon sa amin. Eto po ako, I am 85 years old, standing before you with the strength the Lord has given me. Ganyan po kabait ang Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos.
na pinaglilingkuran natin. Totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos na tinatawag mo. Magpatotoo ka rin sa buhay na meron ka at magpapatotoo rin siya sa iyo. God has given us the opportunity and the privilege to be used of God. Dahil sabi ko nga, hindi lahat ng tao ay merong potensyal na meron ka, kaya iniligay ka ng Panginoon sa church na ito. Ang potensyal na yan ay huwag mapanis, huwag masira dahil hindi ginamit. Gamitin po natin ito this time. Dahil na sabi natin, New Year, may bagong pananaw tayo sa buhay na ito. Isama natin ang Diyos sa mga pangarap natin. Isama natin ang Diyos sa mga panalangin natin. Kung gusto mo magpasok lang mag-isa, huwag mo na sabihin sa iba. Ako po, hindi ko sinasabi. Hindi nga ako sumasama sa group ng fasting. I have my own way with God and me alone. At nag-iisa na lang ako sa room ko. I talk to God. Unti-unti mararating po natin. Just be content. Do not be content of what you are. Just be content with the Lord in your life. Matuto po tayo sa kapanahonan na ito. Hindi lahat ng panahon ay ganito. Dumarating pa rin ang mga ibang kapanahon na napag-usapan natin last week, yung rapture. Darating po yun. Pero sa pagdating nun, nakaredy ka ba? Nakaredy ka ba kumarap sa Panginoon kung dumating yung rapture ngayon at tawagin tayo ng Panginoon at makakaharap na tayo sa Kanya ng matuwid, Lord, eto po, ang pinagmamalaki ko po. Ano ba nagawa ko sa talento na binigay ko sa iyo? Nagsisimula naman po ako linggo-linggo, nabubuta nga ako sa church eh. Hindi yan ang tinatanong ko. Ano ang ginawa mo sa talento? Baka yun lang po kita sa atin. Kasi lahat ng tao binigyan ng talent eh. Eh kung yung nakita mo sa atin, ano ang ginawa ko sa talento na binigay ko sa iyo? Hallelujah. Maganda po tayo sa mga pagkakataon na tulad niya. Ang Diyos napakabuti para sa atin. Sa isang pagtawag mo, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Ang taon na ito, pangarap natin na makapaglingkod na ng gusto sa Panginoon. Last week, meron po langit na ginawa ang mga magagawa dito, doon sa itaas. Kasama nila ang ilang member ng kanilang grupo para mag-ani tayo, maihanda tayo sa natatanging gawain para sa Panginoon. Sumama po kayo. Tayong lahat na natin dito, i-invite na Panginoon. Let us work together. Hindi kayang gawin ito ng isang tao. Hindi kayang gawin ito ng 10 tao. Tayong lahat ang involved dito. Because we are the church. Amen. Amen. Andiyan kayo? Amen. Darating po ang kapanahon na gagawa tayo lahat. Hallelujah. Huwag natin ibukod yung sarili natin. Sumama tayo because we are the church. Nandito tayo. Although yung mga member natin, meron na silang church na pinupuntahan, hayaan na natin sila. Tayo na mga natin dito, pagbutin po natin mabuti pa ang paglilingkod sa Panginoon. Kasama tayo lahat. Pinapanalangin ang may mapangako ko lang po sa inyo. I pray for you day and night. Sa umaga at sa gabi, ang panalangin ko sa lahat ng mga workers, sa lahat ng mga members, sa ating lahat, na magkaisa na tayo. Panawagan ako ng Panginoon ito. You have not chosen me, saith the Lord. Again, ulitin ko na naman po yung verse na yun. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you to bear fruits, and that your fruits should remain. Gawin na po natin sa kapanahon ng ito. Dahil time is running out in our lives. Dumarating ang kapanahon na matatapos po ang lahat. Kaya, ang reminder sa amin ng Panginoon sa araw na ito. Romans chapter 12, 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, with the mercies of God,
that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito po, i-present natin ngayon, ngayong bagong taon na ito. Ito po, maging panalangin natin sa Panginoon. May presenta natin ang ating sarili sa Panginoon sa kapanahon ng ito ng pagtaon. Nawa, ang bawat isa sa atin sa kapanahon ng ito na tinawag tayo ng Panginoon ay makapangalaga ng isang kaluluwa na madala natin sa Panginoon. Sa inyong grupo, sa inyong small group, sa inyong Bible study, magkaroon po kayo ng pananampalataya na kaya po ninyong gawin ang lahat ng mga bagay na yan through the love and the grace of God na binibigay po niya sa atin sa mga kapanahon ng ito. You are the head, not the tail. Ikaw ay ulo, hindi ka buntot. Are you there? Amen. You are the head. You are not the tail. Hallelujah. I encourage you to have your dream now. Pangarap tayo para sa ating sarili, para sa paglilingkod sa Diyos. May purpose ang God para makita mo yung highest calling ng Panginoon sa iyo. Kailan mo makikita yun? I-stick ko yan. Para makita mo ano ba pangarap ng Diyos sa buhay ko. Hanggang dito na lang ba ako? Simbawe? Sisimba ko ngayon tapos uwi? Hindi yan ang pangarap ng Panginoon sa buhay ko. Kaya laging bago ang mensahe ng Panginoon. They are new every morning. Hallelujah. Kaya yan ang sinasabi natin sa buhay na ito. Sa lahat ng pagkakataon, gusto ng Panginoon na meron tayong pagpapala. Hallelujah. Kaya nakita ni Habakuk doon sa tore na tinatayuan niya, siya isang propeta. Nakita niya ang pagtugon ng Panginoon sa kanya. Isulat mo ito, Habakuk. Ito ang pangarap, ito ang responsibilidad ng bawat mananampalataya na sino mang tumatakbo at makita ang vision na ito ay tatakbo siya. Ito yung takbuhin mo sa panahon ngayon. Dito ka tumatakbo sa vision, sa pangarap mo na kasama ang Panginoon. Gagawin po ba natin? Unti-unti pararating mo yan. Unti-unti, hindi ito biglaan. Kaya nga may time frame ang bawat vision ng isang tao. Ito ba? Alala niyo si Mike Villar? Alala niyo yun? Si Villar? Sino yun? Di ba senador yun? Alam niyo, nung araw, ang nanay niya nagtitinda lang ng mga isda. Tumutulong lang siya sa mother niya. Si Senador Villar ang sinasabi ko. Yung asawa niya, Senador na ngayon. Nagahapon siya ng mga isdang ititinda ng nanay niya. Galing sa Malabo ng mga isda. And then one time, nagsasawa na rin siya, nag-aaral siya. Nakita niyo, gumagawa ng hollow blocks, nagpapala, inuhol pa yung hollow blocks. Diba? Parang maganda yun Parang maliit lang ang puhunan doon Makukuha ko sa Pampanga dahil libre nun doon yung mga buhangin. Hindi, kukuha ka, kadali mo, 6x6, pupunta ka na. Nagsimula siya sa maliit na kamaraanan. Nangarap siya. Nangarap siya para sa kanyang sarili, para sa magiging buhay niya. Tinabi doon na nananalangin siya. Ano na siya ngayon? Narating niya ang pangarap niya. Kaya, ikaw man, mararating mo ang pangarap niya. Ibibigay mo at isasama mo ang Panginoon sa pangarap
Kaya nga, si Wilberforce, yung gumawa ng mga awit ng kapanahon na yun, ay sa isang gobyerno, naging representative siya. Sinulat niya sana matapos ng ma-abolish ang pag-i-import ng mga negro na nagagaling sa Africa at pagdating dito sa Amerika o sa Inglaterra, binebenta silang parang isda. Sana maalis na ito. Talo yung kanyang bill. Laging natatalo sa Kongreso. Hindi siya nag-give up. Ilang beses natalo. 3 beses natalo. Ayaw kaya ng bill na pinupropose niya. And then, the end shall come. 4 na araw bago siya namatay, pinapprove ang bill. Sabi ko sa inyo, ang pangarap meron time frame, 44 years after na-approve yung bill. Inabolis ang slavery. Natapos ang pag-aalipin sa mga Afrikano na ibinebenta pagdating sa Amerika o sa Inglaterra, ihilera sila dyan. Sino gusto nito? Benta, bidding. Ibebenta sila, iwawalay sa pamilya. Hindi na makakabalik pa. Ngunit, nagkaroon ng bill na na-abolish ang pagbebenta ng mga Afrikano kinukuha sa Afrika at ibinebenta lang para maging alipin, para maging taga-tanim sa mga bukirin. Ito ang kanilang hinahar kapag hindi nagtatrabaho, nilalati ko pa. Ano? Ang mga tao na katulad natin na dumaranas ng ganyan, dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng kawalan. Si Martin Luther, di ba? Meron siyang mga anak dahil itim din siya. Pangarap ko, sabi niya, na darating ang kapanahunan. Ang anak ko ng mga kulot ang buhok, maitim na tao, ay uupo na sa lamesa, nakaupo ang isang puting bata na Amerikano at nakaupo ang anak ko na negro. It happens after several years. Maraming mga pagpapala ang dumarating kung magpapatuloy tayo sa ating vision na kasama ang Panginoon. Nagkaroon ng katuparan lahat ng bagay. Everything will turn out right. Dahil pangarap mo yan. Gagalang ka ng Panginoon kung patuloy mo siyang isasama sa mga pangarap mo. Magpapalaan ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabi natin, kung makita ni Habakuk ang mga pangyayari, he is about to give up. Parang ayoko na, sawa-sawa na nakita ang mga mahal mo, mga Israelita, ang Juda. Pinapalo, ginugutom ng mga Babylonia. Ayoko na, Panginoon. Pero hindi siya nag-give up. Nung pinakita sa kanya ang vision, eto, isulat mo, i-record mo, itong gawin mo, eto, ganito. Instruction comes from God alone. Ano pinagagawa ng Panginoon ngayon sa iyo? Hallelujah. He did not give up because he could never. Ayaw niya ng distraction, ayaw niya ng violence, ayaw ng conflict. Nandun lahat ang kahirapan sa mga tao. Kaya gusto niya mag-give up sa lahat ng ito. And his cry, praise God. Yung kanyang pag-iyak, yung kanyang pananalangin, dininig ng Panginoon. At tumukoy ang Panginoon. Ginawa kong makapangyarihan ng Babylonia sapagkat may plano ako sa Babylonia. At natapos ang lahat ng ito ay siya'y umiyak, I needed the Lord not only answered his compliment, but also provided the confidence needed to let him be free from the problem. Inalis lahat ng mga problema, inayos ng Panginoon ang kanyang mga tao, pinakita ang mga bagay na ito para matuto ka. Natuto si Habakuk. May plano ang Diyos na hindi mo alam. God, remember, God has something better for you. Amen. Hallelujah. Yun ang kanyang journey. Yun ang journey ni Habakuk na ibinahagi sa atin. But then, sa kapanahon ng ito, it's yours for the daily.
Nasa iyo ngayon ang pangarap na gusto ng Panginoon. Magpakabuti po tayo itong pagpasok ng bagong taon, ipakita natin sa Panginoon na hindi siya nabigo sa pagliligtas sa atin. Let us stand. Let us sing the song. Ako'y naghahanap ng kasagutan sa dalangin, O Diyos, ako'y dinggin. Ako'y narito at namaha sa gawa mo, kapayapaan aking natamo at nagbabago sa damdamin ko. Dampin ang kalwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hiling ay ang kalooban mo, hindi ang naiso. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Kami naririto, nagkaisang mananalangin, O Diyos, kami dinggin. Nagpapakumbaba, ang iba't sa'y kawaan, kasalanan ay patawarin mo, ipuwid mo ang bawat Pilipino. Gambin ang kalwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Pamiligin ang kalooban mo, hindi ang naiso. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Dampin ang kalwalhatian
amin. Maraming salamat sa pagkilos mo ninyo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa biyaya na matuto kami, Panginoon, sa mga pag-aral namin na kasama ka sa paglilingkod namin sa iyo. Salamat po sa biyaya, sa iyo ang papuling parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po tayo sa lahat po ng mga bago, meron tayong kasamang bago. Kung wala po ay yung mga nasa Facebook Live, kahit po magagabi ng Panginoong Jesus as Lord and Savior of your life, po kayo sa kaibigan panalangin. Sabihin po, Panginoong Jesus, salamat po na tinawag mo ako isang makasalanan. May kasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero ngayon, binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas mula ngayon. Salamat po sa kamatayan mo sa buhay ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat po sa biyanang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Panalangin po natin ang pinapay at alak. Salamat po sa araw na ito, nakasama ka namin sa pagtanggap ng banal na elemento ito ng pinapay at alak. Pagpalain mo po kami lahat na may ikaramat-dapat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Every breath that I take.
ng linggo, muli natin ginugunita ang Last Supper na ginawa ng Panginoon together with His disciples sa upper room. Walang nag-aakala na ito ang huling hapunan na gagawin ng Panginoon para kasama ang kanyang mga disipulo. Sa araw na ito, tayo ang kasama ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito, sa isang panalangin. Lord, maraming salamat po na tinawag mo kami upang makasama mo sa araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na palagi mo kami samahan sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming iisipin. Ikaw ang manguna, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. For I have received of the Lord, that is also I delivered unto you. That the Lord Jesus Christ, the same night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes. Praise God! Salamat, Pastora. Ngayon po, dumaan naman po tayo sa giving. Pwede pong palabas yung ating mga kaloob upang atin pong ipanalangin. Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa mga kaloob na ito. Naway magamit mo sa bahay-sambahan at sa mga nangangailangan, Panginoon. Dinadalangin ko lamang po na patuloy niyo po kaming pagpalain sa bawat isa sa aming mga gawain, sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Kayo rin po, Lord God, ang magbibigay ng siksik, liglig at umaapaw sa aming mga pinagkakakitaan. Kaya maraming pong salamat sa lahat ng biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong additional announcement. Resume na po sa January 7, Tuesday, yung mentoring under by Bishop Edgar Pocot. Wednesday group sa Police Station 2 every 2 p.m. with Pastora Sinya. Patuloy po natin isama sa ating panalangin. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang music team. Wait lang po. Music team po, para po sa recessional. Praise God. Siyempre, ang music team tatawagan natin para tumugtog sila. And, of course,
January today, alam naman natin na ito ang simula ng taon ng pagpapala para sa lahat. This time, nais ko pong tawagin si Pastora Sinya. Sige na po. Glory to God. Opo po kayo dyan. Praise God. January 1st. January 1 po ang birthday niya. Di ba nakaka-bless? 85 years old. Yes. Kaya nakakulat ako, sabi niyo 85. Alam ko, 84 lang. Oh, 84 po. Oh, correction. 84 years old. Yan. Oh, palakpak naman para sa Lord. Glory. Pero sa age na 84, ang lakas pa, nakakapaglingkod pa sa atin, di ba? This time naman po, dahil nga po January 1 yung birthday niya, recognize naman natin siya. Nasa sa atin po, napatuloy natin siya ipag-pray. Huwag na huwag po natin kalilimutan yon. At higit sa lahat, sige po, pwede na natin tugtugan ang happy birthday. At batiin po natin ang ating dear pastors. Okay. Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy New Year. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Brother Danny para po ipag-pray po si Pastora. Inaalalahat po ang lahat natin ngayon po. Tuon po natin yung ating mga kamay. Hallelujah. Lord to God. Yung kandila. Ano niya yung walang sikit. Ayaw. Sisid. Ayaw. Sisid. Ayaw.
Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. Purihin natin siya. Purihin niya na sa araw nito, noong January 1, ang ating mahal na pastora ay nagdaos ng kanyang arawan. Kaya ipag-pray po natin siya, itun po natin ang ating mga kamay para sa kanya. Tayo po yung mananalangin. O Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo nga po sa amin sapagkat kami ay binigyan mo ng isang pastor na tunay na ginagamit mo upang kami ay patuloy na gabayan, turuan ang aming pastora siya, O Lord God. Lord, dinadalangin po namin na siya ay patuloy mo bigyan ng kalakasang pisikal at higit sa lahat ay kalakasang espiritual. At patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at kaalaman, Panginoon, at higit na pangunawa upang sa pag-aaral niya, sa pagbibigay ng mensahe na nagmumula sa iyo, ay patuloy po kami nga mabigyan ng kaliwanagan at patuloy na magamit ang bawat isa sa amin upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Lord, patuloy mo nga po siyang gabayan at ingatan. Huwag mo siyang pagkukulangin sa lahat ng kanyang pangangailangan. Maging ito'y financial, material, higit sa lahat ay physical and spiritual strength, O Lord God. Ay patuloy mo ibigay sa kanya. Maging ang kanyang mga kapamilya, O Lord God, ang kanyang mga mahal sa buhay ay patuloy mo rin kong pagpalain, O Lord God. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya. Pinagkakatiwala po namin siya sa iyo. Let the Holy Spirit be always with her. Your anointing be always with her, O Lord God, sa lahat ng oras ng kanyang buhay. Salamat po, Diyos. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, ito po ang aming isang magpanalangin. Amen. Amen. Glory to God. Blow the candle. Nagpapasalamat po ako. Hindi ako magiging masaya kundi dahil sa inyo po at sa presensya ng Panginoon. Kasama niyo po ako sa lakbayin ito. The journey is within this church. Kasama po tayong lahat sa pag-unlad, sa pagkilos sa Panginoon at ang pagkilos ng Panginoon sa ating kongregasyon. Alam ko po, ang bawat isa ay pinagpala na kaya nagpapasalamat po ako ng maraming sa Panginoon. Pinakita na po ng Panginoon ang church na ito na meron tayong gagawin para sa Kanya. Hindi lang tayo, kundi tayong lahat po ang involved sa gawain ito. Kaya maraming salamat po sa pagsama ninyo at patuloy po akong sasama din sa inyo wherever you are sa kakayanan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Wala po akong kayang ibigay kundi ang ipanalangin kayo sa umaga at sa gabi. Maraming salamat po sa celebration na ito na ibinigay nyo sa akin. Sa Diyos ang papuri at parangal. Lahat po ng ito ay dinadalangin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
sinabi ng buhangin, kay pagpapalain ng Diyos natin. Sinabi ng alikabok, sinabi ng buhangin, kay pagpapalain ng Diyos natin. Sinabi ng alikabok, sinabi ng buhangin, kay pagpapalain ng Diyos natin. Sinabi ng alikabok, sinabi ng buhangin, kay pagpapalain ng Diyos natin. Lumaragas ang pagpapala, 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 lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala. Let us pray. May Lord na langit. Muli dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensaheng pinagkaloob po niyo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga buhay na pagpapala na tinanggap ng bawat isa. Kung paano pinagpala mo kami, ganun din yung mga nasa Facebook Live mo kayo. Lord, maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat sa healing relationship. Maraming salamat sa healing packet, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala. Dala namin pauwi, hindi lamang sa amin ang pagpapalang ito, kundi sa aming sambahayan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya na taong ito. Dalangin po namin na mahigitan ng 2024 at 2025 ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, tunay Panginoon, sa iyo lang ang marapat ibigay lang ng pagpupuri, pagpaparangal na tanging sa iyo lamang, pagsamba na tanging sa iyo lamang. Lahat ng bagay na ito, inihiling po namin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen! God bless you!